Magandang umaga po mga kapatid. Ah, wala po si Brother Dorothy. So, alam po, week na Thursday. Kaya po si Brother Joshua nag-create ng Bible study at ako po yung sa sermon. Bigla akong kinabahan dahil nakita ko si Brother Joshua. Walang kaba. First time niya, sabi ko, parang matagal parang expert na nga ako, pero siguro po malaking tulong yung nagtuturo siya. So, patuloy mo lang, Brad, yung pangangaral sa salita ng Diyos. At may potential ka. Tanong ko lang po sa ating mensahe, ano po yung common problem na natin ngayon sa araw na ito? Hindi na common. Ang usually sasabihin nila, pera, nangungupahan, mahal yung diesel, etc. So yun po yung isa sa mga problema ng tao ngayon. Mahirap maghanap ng trabaho, etc. Pero yung mga kasabihan ng matatanda, sabi ng apo ko, baling ala kang pera, wala sa alam sa ng masakit. Sickness ang isa sa mga problema natin sa panahon ngayon. Lalo na masyadong iba yung lifestyle ng mga tao ngayon. Yung kinakain, yung sobrang pagpapahinga, yun ang nakakasakit sa atin sa panahon na to. Yung definition ng sickness at the impairment of normal physiological function affecting part or all of an organism. So, layman's term, ang creative rito is pagka may mga nag-malfunction ng mga organs natin o may mga bagay na nag-incorporate doon para mag-malfunction. Kumbaga, sinisira yung mga organs natin. So, kaya nagkakaroon tayo ng sakit. So, nawawala yung rating ng ating katawan natin. Ngayon, makikita natin sa Bible, so, yung sickness, dito sa Proverbs 23:20, sabi niya, do not join those who drink too much wine or gorge themselves on meat. So, alam po natin na yung meat, no, mas nakakasakit yan kumpara sa gulay. Excuse lang po, naiinit lang po. May notes eh. Ayun. Ayan, sabi niya ulitin natin po sa Proverbs 23, do not join those who drink too much wine or gorge themselves on meat. So, alam po natin yung meat makakasakit yan at hindi mabuti sa ating kalusugan. So, maraming numerous passages na makikita natin sa Bible, no? Na makikita natin yung pagkain, no? Nakakasakit yan yung meat. Kaya yung panahon na introduce na ng Diyos yung pagkain ng mga laman is humiksi yung buhay ng tao. Humiksi. Versus dun sa kumakain lang sila ng gulay. Taraputas. Nung introduce yung meat, after nung baha, doon humiksi yung buhay ng tao. So, malaking bagay yun. At the same time, commands, Deuteronomy 22:8, commands the construction of parapet, a low railing wall, sabi niya. A low wall or railing around the flat roof of a new house to prevent accidental falls and avoid blood guilt on the household. So, ibig sabihin, yung sakit natin, hindi lang pwedeng makuha natin yung kinakain natin. Yung aksidente na pwedeng mapinsala yung katawan natin, sakit din yun, kakasakit din tayo. So, dalawa yung nakikita natin, yung mga aksidente,
o kaya yung pagkakasakit ng katawan natin. Yun yung sinasabi dito sa mga maraming versikulo tayong magbabasa, pero dalawa lang yung ginamit ko ng versikulo para isabihin yung talakayin yung sakit ng tao. So, pwede sa sakit sa katawan, o kaya mga aksidente na pwede kang, sabi daw, masakit yan na milakad ka. So, ibig sabihin, namal na siya, etc. So, that is one of the sickness o illness na makikita natin. Sabi yun, clearly the Bible encourages us to take care of our bodies. Take care of our bodies. And take reasonable measures to protect our health. So take care of our bodies, so ingatan natin yung katawan natin, take reasonable measures to protect our health. So mag-ingat tayo sa atin niya. Hindi lang sa pagkain, pati din sa paglakad natin sa mundo nito. May ginagawa tayo, so kailangan din natin mag-ingat. So para maiwasan natin yung pagkaroon tayo ng karamdaman. Yung mga persons na makikita natin sa Bible na nagkasakit. So marami po yan, marami natin makikita. Pero apat lang yung tinalakay ko na hindi ko masyadong kabisado yung una sa katulog. No? Si Elisha, si Daniel, Nebuchadnezzar, at si Trophimus. So, makikita po natin dito kung anong sakit nagkaroon sila. Actually, meron dito mental illness, merong sakit sa katawan, sakit sa katawan, at yung mga fatigue na sinasabi. So, si Elisha, sabi niya, makikita natin, hindi ko pamisado si Elisha, pero nagkano lang ng konting information sa kanya. Elisha was a farmer. So, isa siyang magsasaka. Elijah called to be his attendant. Kasama. Throwing his mantle over him signified his prophetic calling. In terms of ministry, he succeeded Elijah, receiving a double portion of his spirit and served as a prophet for roughly 60 years. So, naging prophet po siya for around roughly 60 years na sinasabi. Yung mga miracles na ginawa niya sa prophet include parting the Jordan River, purifying water, multiplying a widow's oil, resurrecting the boy and healing Naaman of leprosy. So si Elijah po yun. Tapos man's God, man of God, he was often referred to as a man of God, a title frequently used in two kings to describe him as a prophet of action in the northern kingdom. So yan po si Elisha na makikita natin. Ano naging sakit niya? Now Elisha had been suffering from the illness from which he died. Jehoash, king of Israel, went down to see him and wept over him. My father, sabi niya, he cried, the chariots and horsemen of Israel. Illness lang po yung sinabi dito. No? Walang sinabi ang specific na sakit niya. Kasi, noong panahon po na yun, wala pang kapasidad o capability or modern technology na malalaman kung ano yung specific sakit ng mga tao. Hindi katulad ngayon, makikita yung numero ng dugo mo, kung ano yung mataas, kung ano yung mababa. So, may scan yung katawan mo, etc. Noong panahon ngayon, noon wala. So, hindi nila basta, usually sinasabi nagkasakit. Nagkasakit, sabi niya. Siguro kung na-aksidente sa lumutipan, masasabi nila na-aksidente. Pero pag nagkasakit, yun lang sinasabi, nagkasakit siya at namatay. So, yun po makikita natin sa tunal ng sulatan. So, sinasabi nila around 80 to 100 years old bago namatay si Elijah sa Samaria. Okay? And then, Daniel. So, si Daniel, isang propeta rin na siya yung nag-prophesy sa kanya na paparating na kanya ng Diyos. Captivity and trade taken from Jerusalem to Babylon by Nebuchadnezzar II. Daniel, sabi niya, along with companions, Shadrach,
Meshach and Abednego was trained by Babylonian culture but resolved to keep his faith by refusing to eat the king's adhering to a strict diet instead. 3. God blessed Daniel with the ability to interpret visions and dreams, including King Nebuchadnezzar's dream of great statue, representing four successive earthly kingdoms followed by an everlasting kingdom of God, the lion's den. Due to his high standing in faith, enemies convinced King Darius to forbid prayer to any god but the king. Daniel continued to pray to God and was thrown into a den of lions but was protected by an angel. So, pinotektahan po siya ng Diyos. Sabi ng sinyat yung mouth ng lion. No? Kaya hindi napangamak si Daniel dahil sa kanyang pananampalataya. Prophetic vision. Later chapters of the book describe intense apocalyptic visions concerning future world empires and eventual victory of God's kingdom. So, yun yung konti information about Daniel. Ano yung naging sakit niya? And I, Daniel, fainted and was sick certain days. Afterward, I rose up and did the king's business, and I was astonished at the vision, but none understood it. Nagkaroon siya ng pati. No? Kung pagkano ng mga vision, napagod siya. Sabi dito sa mga talata na pag tinuloy natin, napagod si Daniel. So, pati yung kanyang naging sakit kaya sa hindi matay. So, yun, visually makikita mo yun, nagkaroon ng pati. Masasabi dito. So, pero hindi natin alam, baka may sakit sa loob. Pero wala nang sinasabi gano'n. Kapatid. Nebuchadnezzar. So, conqueror of Judah. So, alam po natin si King Nebuchadnezzar. Kaya he was a conqueror. Besieged Jerusalem multiple times, sabi niya, beginning 605 BC. Due to rebellions by Judean kings, ultimately destroying Solomon's temple and initiating the 70-year Babylonian captivity. Role ni Daniel kay Nebuchadnezzar is the central human figure in Daniel 1-4, where it dreams of massive statue representing future kingdoms and commands the worship of a golden image. Divine humiliation, sabi niya. According to Daniel 4, due to his immense pride, God humbled Nebuchadnezzar. So, binigyan niya sa sakit ng Diyos. No? By causing him to live as a beast of 7 years until he acknowledged God's sovereignty. So, binigyan niya sakit ng Diyos dahil sa kapigasan ng kanyang ulo. Instrument of God. Despite being a pagan ruler, the prophet Jeremiah refers to him as God's instrument of servant to bring judgment of Judah for his disobedience. Ano yung naging sakit niya? And at the end of that time, I, Nebuchadnezzar, raised my eyes toward heaven, and my sanity was restored. For 7 years, nagkaroon siya ng sanity. So, sabi, tumira siya sa wilderness, itaksama siya sa mga animals, naba yung buhok niya, etc. Ganun yung parusa na binigay sa kanyang Diyos. Then I praised the Most High, sabi niya. I honored and glorified Him who lives forever. His dominion is an eternal dominion. His kingdom endures from generation to generation. So, bagamat naging matigas ang kanyang ulo, later on, nagkaroon siya ng sakit. Pinagalit siya ng Diyos dahil bumalik siya sa, kumbaga, naging tumalima siya sa Diyos. Bumalik siya. So, yun po yung makikita natin kay Nebuchadnezzar. So, nagkaroon siya ng sanity. So, makikita mo yun, visually, nagkaroon ng sanity. So, first, yung sa mga nagkasakit, so hindi natin malalaman. So, isa, nagkaroon ng fatigue, so nagkaroon ng sanity. So, si Trophimus. Karoon din po si Trophimus. An Ephesians convert who traveled with Paul and helped carry contributions to Jerusalem. The temple incident. In Acts 20:21-29, his presence in Jerusalem with Paul led to
false accusation by Jews from Asia, who thought Paul brought a Gentile, Trophimus, into the inner, restricted temple courts, sparking a violent mob against Paul. So siya brought a Gentile, no, sabi dito. Yun yung ano, uh, accusation sa kanya. Final mention, in 2 Timothy 4:20, Paul writes, Trophimus, I left at Miletus, sabi niya, sick, indicating he was traveling with Paul again years later, likely Paul's first Roman imprisonment. So, iniwan daw niya si Trophimus. So, makikita natin dito, hindi din klaro kung naging sakit ni Trophimus. Sabi niya, sick lang. So, dahil walang capability na makikita natin. Ngayon, tuloy po tayo. Herodotus stayed in Corinth and I left Trophimus sick in Miletus. Sabi, sick lang makikita natin. Walang sinabi kung ano yung diretsa sakit ni Trophimus. Ako hindi ko makabisado po si Trophimus. Ngayon, ano yung mga sickness na ngayon, sickness we have today? Ngayon, na-define na talaga yung mga sakit dahil due to medical advancement. No? Makikita natin, marami yan, diabetes, chronic kidney disease, hypertension, although minsan magkakakabit-kabit po yan, no? Pagka meron kang diabetes, tatamaan yung bato mo, magkakaroon ng hypertension. Isang sakit yun yung cancer, makikita natin, mental depression, at cirrhosis, nakikita na. Marami po sakit na ito lang yung mga binanggit ko dito sa sakit na ito. So, yung diabetes, alam natin na pagka matakot tayo sa sugar, pagka malakas yung content intake natin everyday, magkakasakit tayo ng diabetes. At pagka nagkaroon tayo ng diabetes, pwede tamaan yung kidney. Kahit wala kang diabetes, minsan tatamaan din yung kidney mo kung masyado ka matakaw sa kulang ka sa tubig, chichirya, soft drinks. So, yun, nagiging unhealthy yung kidney natin. Hypertension, may sakit ka sa kidney, pero din, kakaroon ng hypertension. Minsan, kahit wala kang sakit sa kidney, magkakaroon ka ng sakit na hypertension pagka mataas yung BP mo o matakaw ka sa matataba na pagkain. Cancer. Si cancer, sinusuri pa nila ng mabuti yan, hindi pa ganun advance yung medical world para matukoy nila. Although sinasabi meron na silang initially na nakitang magpapagaling sa cancer, pero hindi pa absolute na makikita natin. Katulad ng diabetes, nakokontrol na nila yan. Yung cancer, basta tumubo, wala pa tayong magagawa na makikita natin. So, mental depression, isa sa, lalo na sa panahon natin ngayon, no? Sinabi ni Brother Joshua, yung mga kabataan ngayon, mahina yung loob. Alam ko, yung panahon namin, napalo ka ng 10 beses sa isang araw. Okay na. Minsan tatawanan pa yung nanay mo na napalo ka lang. Pero nakalusot ka sa mga pinagagawa mo. Nakapaglaro ka sa labas, tumagas ka, etc. Pero ngayon, konting pagsabihan mo lang, magdaramdam na yung mga bata. Ewan ko kung sino may kasalanan dyan, no? Kung yung mga magulang din ba? Bakit nagka-ganon yung mga kabataan ngayon? Siguro, isa yan, yung social media. No? Na makikita nila, nagkakaroon ng iba-ibang impression. Ano ba? Yung mayaman yung isa, travel dito, travel doon, meron ganito, etc. At marami sila nakikita na mabasa at napapanood. Malaking effect yun. So, yung cirrhosis, yung mga manginginom, no? Yung may unang versicle na pinakita natin, avoid from too much wine. Kakaroon ka ng sakit sa liver pag masyado ka manginginom. So, marami pa po tayong sakit na makikita, pero yan lang po yung ano na. Ngayon,
Question. Sabi ni Brother Ro, salunsod. Ang dami nun eh. Hindi ko maalala. Pero question. Ano pong itatanong ko? Na inisip niya na itatanong ko. So, ito po yung tanong ko. Does our soul get sick? Kakasakit po yung kaluluwa natin. Siyempre, kakasakit po yung kaluluwa natin. Depende yan kung ano yung pinapasok natin sa kanya. At kung yung hindi natin pinapasok. Sa katawan, sabi tubig, maganda sa katawan. Pag tinanggal mo yung tubig, hindi yung pinasok sa katawan mo, definitely magkakasakit ka. Too much sugar, salt, yung triple S na sinasabi, salty sugar, saturated fats. Pag pinasok mo sa katawan mo, magkakasakit ka. Ang tawag nila dyan, spiritual sickness. Spiritual sickness in the Bible refers to a state of separation sabi niya, from God, caused by sin. So, yung sakit, no, na ating spirito, nawiwalay tayo sa Diyos, leading to apathy, disobedience, and spiritual decay. It is characterized by a sick soul, sabi niya. Makikita niyo sa Psalms 3, tayo natin doon, hardened heart or lack of faith, which Jesus heals through forgiveness. So, mahihil ka yan through forgiveness. And renewal. Remedies include repentance, kailangan na repentance, confession, and returning to a close walk with God. So, kung nagkasakit yung kaluluwa natin, pwedeng gumaling natin. No? Pwedeng mag-heal through forgiveness and renewal. So, you have to repent, confess, and return to God. Doon, mag-heal tayo. No? May heal yung kaluluwa natin. Kung titignan mo, mas madali. Kasi may sakit ka sa katawan, dahil niinumin, gagastos ka sa doktor, magpapagamot ka, magpapacheck up ka. Ang haba ng process, lalo na kung cancer yung sakit mo. Pero kung spiritual sickness, pag bumalik ka sa Diyos, pag humingi ka ng tawad, sincerity, kumbaga, ora mismo, no, gagaling ka sa pangingin ng Diyos. Pero yung, alam na naman natin yung mental and heart natin, mag-heal ka yan, na bago ka makamove on dun sa kung ano man sickness ng ating kaluluwa. Pero, sa paningin ng Diyos, kung bukal sa ating mga kalooban, patatawanan tayo, no? Mag-heal tayo. So, key aspects of spiritual sickness, yung definition natin. It is a malady of the heart, mind, or will that hinders spiritual growth and communion with God. So, pag mayroon nag-hinder, no, mayroon yan. Root cause. The primary cause is sin and choosing to live contrary to God's commands. Sin ang root cause. Symptoms, indicators include apathy towards spiritual matters, more compromise, unforgiveness, a hard heart, and isolation from the community of individuals. So pagka hindi tayo hingin tawad, mabigas yung ating puso, no? I-symptoms yun talagang magkakaroon ka ng spiritual sickness. Types. This is mind. This is of mind. Overemphasizing intellectualism over emotional or practical faith. Sabi, this is of mind. Overemphasizing intellectualism over emotional or practical faith. So, pagka may problema tayo sa pag-isipan, no? Disease of heart. Relying only on feelings, subjective experiences, or spiritual
ay sabi niya. Pag nag-rely lang tayo sa ating puso, no, tayo nararamdaman. No? So, this is of will, sabi niya. Meron naman dito eh. Okay. Focusing on the outward acts of piety rather than the transformed heart. Sabi niya. Nagpo-focus lang sa outward acts of piety, sabi niya. No? Rather than the transformed heart. So, yung types, this is of mind, this is of heart, this is of will. Dapat may time will. No? Dapat okay yung puso natin, okay yung kaisipan natin. May makikita tayo mga verses over sa 2 Timothy 3, sa 4:3-4, sapagkat dahil ng panahon, hindi sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig, pag-aanap sila ng mga tagapagturo na walang tuturo, kundi ang ibig lang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabalik ng kanilang pansin sa mga katang-isip. Yung disease of mind, sinasabi. So, yung gusto mo lang marinig, mga ibang pananampalataya, pag hindi na narinig, yung gusto lang marinig, ayaw na nila. So, gusto lang nila yung palagi lang, tag dito, hinihimas ang likod. Pag nakarinig sila makakasakit, nang makakapag-heal naman dapat sa kanila, ayaw nila. Yung disease of heart, sabi niya, Ephesians 4:18, they are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them due to their hardness of heart. So pag tumigas ang ating puso, hindi mo naramdaman yung pagkakamali mo o yung pagkukulang mo. So hindi mo na nararamdaman. Kaya sila, wala na. Matigas na ang kanyang puso, kahit anong sabihin mo, ituro mo, wala na. Yung parang gusto nilang marinig sa unang versikulo kanina, yun lang, yun pa rin sila mananatili. This is of will, sabi niya. John 5:30, I can do nothing on my own. As I hear, I judge, and my judgment is just awful. It's just because I seek not my own will, but the will of who sent me. It's not our will, sabi niya. It's not the will who sent me, sabi niya. Kagustuhan ng Diyos ang sundin natin para hindi tayo magkaroon ng spiritual sickness. Ngayon, inulit ko lang po, pinakita ko kami yung kanina. Ngayon, ang tanong ko lang, PS, sabi niya. PS na nila. What food do you eat for your soul? Ano mga pagkain na kinakain natin para sa ating mga kaluluwa? Alam naman natin na salita ng Diyos, pinaka-importante para sa ating kaluluwa. Ngayon, paano yung magpapasakit? Ano ba yung pinapasok natin sa ating katawan? Pagka-stagnant tayo, naunang pinag-usapan natin few years ago, pag naging stagnant tayo, wala tayong ginagawa para sa ating kaluluwa. Hindi natin alam, nagkakasakit na pala tayo. Unti-unti. So, hindi natin ramdam yun eh. Hindi natin ramdam na nagkakasakit tayo. Pero, unti-unti, kinakain na pala yung kaluluwa natin. So, isipin po natin ano yung makakaganda sa ating kaluluwa. No? Ano yung papasok natin at ano yung hindi dapat natin ipapasok. So, pag wala po tayong ginagawa sa ating pananampalataya sa araw-araw, nagkakasakit po yung kaluluwa natin. Nagkakasakit yan, definitely. Hindi lang natin ramdam. Kasi nasanay na tayo na lax tayo. Nasanay na tayo eh. So, wala tayong ginagawa.
ang common problem ng lahat ng tao ngayon, cellphone. Minsan, nagulat na information eh. Magkaroon ka ng TV, news, makikinig ka ng music, chismis, yung gera, makikita mo na doon eh. Pero minsan nauubos yung oras natin. Namamatay naman yung kaluluwa, nagkakasakit naman yung kaluluwa natin. Pero hindi natin maganda. Pagharap pala natin sa Diyos, sa uling araw, stage 5 cancer na pala yung sakit ng kaluluwa natin. Hindi. Okay po, hindi. We have like stage 5 cancer, sabi ng Diyos. Yung kaluluwa mo. Hindi po tayo makakarating sa langit pagkakita. So, kailangan isipin natin ano yung pagkain ng ating kaluluwa na kailangan natin ipasok at hindi natin dapat ipasok. Alam po natin yan. Pag inisip mo lang alam mo na kung ano yung dapat mong hindi ipasok at dapat mong ipasok sa ating kaluluwa. So, kung paano po natin inaalagaan yung ating katawan, much more dapat alagaan natin yung ating kaluluwa. So, umiiwas tayo sa mga pagkain. Although, ang hirap, no? Minsan, pag may sakit ka na doon mo marirealize. Pag meron ka ng... Ako, sumasakit na yung likod ko eh. So, na-realize ko yung tigas ng ulo ko. Ang sarap ng chichirya. Ang sarap ng sausawan. Nung sumasakit na, na-realize ko na walang mali na sinabi yung mga doktor. Yung mga naunang nabuhay sa atin, walang mali silang sinabi na iwasan mo yung maaga. Hindi mali yung sinasabi nila. Tama. Doon mawilis na tama sila. Yung mga matandaan na pinapangaralan tayo. Tama sila. Yung Biblia na araw-araw ready nating basahin, tama yung sinasabi niya para sa ating kaluluwa. Pag binasa mo yan, alam mo kung ano yung kakainin at hindi mo kakainin para sa ating kaluluwa. So kung paano natin inaalagaan yung katawan natin, ayaw natin masira, masaktan, magkasakit, doon din sana natin alagaan ang mga kaluluwa natin. Iwasan natin masaktan yung kaluluwa natin, magkasakit yung kaluluwa natin. So, gano'n ang po gawin natin. Yun ang makakatulong sa ating kaligtasan. Pero pa, last. Actually, dapat ang DPS to eh. Dapat conclusion. Nakapag-develop po tayo ng human immune system sa ating kaluluwa. Di ba meron tayong immune system na sinasabi para malabanan yung mga sakit na dumarating sa atin. Meron pa tayong immune system sa ating kaluluwa. Nakapag-develop pa tayo. Alam po natin, ma-realize natin kung yung mga salita na pumapasok na narinig natin, mananatili sa ating mga puso't kaisipan. Kahit anong dumating na pagsubok, problema, immune ka. Hindi ka matatalo ni Satanas. Immune ka na eh. Meron kang immune system din. I mean, hindi ka immune na? Hindi. Ginagawa ko na dahil yun. Na-immune ka na. Hindi naman sa ganun. Meron kang immune system. Kapag ka makita mo yan, paparating na danger, alam mo na yung gagawin mo. Alam mo yung gagawin mo. Kasi, ano na yung katawan mo eh. May panlaban na. Kasi, dinorish mo siya ng tamang pagkain para sa ating kaluluwa. So, tanong po natin, meron ba tayong immune system? Na-develop ba natin yung para sa ating kaluluwa? Immune system. So, pagka ganun, kahit ang dumating sa atin na pagsubok, suliranin, trahedya, so malalabanan po natin. Meron tayong enough na salita ng Diyos na nanatili sa ating mga puso't kaisipan. Naninorish natin. Actually yan, matagal na panahon yan eh. Unti-unti ninanorish mo yung kaluluwa mo. Pagdating na panahon, kailan dumating sa'yo, babalik lang. Baga, tawag dito,
Pagpupunaran mo, kumbaga, dadapo sa'yo, aalis lang. Dahil meron kang matibay na pananampalataya. So ito lang po yung pangmuling ano. Isipin po natin lagi na pangalagaan natin yung kaluluwa natin kung paano natin pinapangalagaan katawan natin dito sa mundo ito. Yung katawan po natin dito sa mundo ito, gagamitin lang ng natin maximum 100 years. Kung matibay ka, kung mag-ingat ka sa kinakain mo, sa pinagagawa mo sa buhay, 100 years mo lang gagamitin. Pero yung kaluluwa natin, forever yan. Yung forever lang. Yung forever na definition ng Bata ko sabi niya, yung buong mundo, ililipat mo sa buwan. Lahat ng nasa mundo, ililipat mo sa buwan. Isang langgam ka lang is kukusin ng butil, katarabay mo sa buwan. Tapos, pagkatapos mo ilagay sa mundo, babalik ka na naman sa mundo, kukuha ng mga isa. Imagine ito kahit isang libro lang ang tagal mo para i-transfer sa buwan, para ko yung mundo. Ganon yung eternity. Gagamitin yung kaluluwa natin, mananatili kung saan tayo mapupunta sa ganong kahaba at walang hanggang panahon. So kung sa 100 years inalagaan natin katawan natin, pangalagaan po natin yung kaluluwa natin para tayo mapunta sa lahat. So yun lang po. Maraming salamat. Magandang umaga.